Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling yon, lahat ng mga alagad ay yumukod ng may paggalang at sinabi, binabati namin ang mga masters, isang karangalan na makilala kayo. Si Elder Yan, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsabi, kayong lahat ay mga pambihirang anak, responsibilidad na natin ngayon na ibalik ang kaluwalhatian ng ating banal na lupain. Lahat ay nagsimulang magsabi, matagal na tayong naging mahina, pero hindi na ngayon ay babangon muli tayo at magiging makapangyarihan. Si Elder Xiao ay tumawag, Chunfeng, halika rito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng bata at sinuri ito. Pagkatapos suriin, sinabi niya ng may pagkabigla, ito ay hindi ka panipaniwala. Ang batang ito ay nagtataglay ng parehong likas na chi at nakuhang espiritual na ugat. Nagtanong si Kia ng may pag-usisa, Master, ano ang likas na chi at nakuhang espiritual na ugat? Ipinaliwanag ng matanda, kapag ang isang dakilang master ay umabot sa tugatog ng paglinang, makakalikha sila ng bagong uri ng espiritual na ugat, isang likas. Ito ay napakalakas at nagpapahintulot sa gumagamit na lumikha ng kanilang sariling dominyo, isang bagay na hindi kayang sirain ni Newman. Tungkol naman sa nakuhang espiritual na ugat, ito ay natatangi sa isang individual, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, tanging ang batang ito lamang ang nagtataglay nito, walang ibang tao sa mundo ang may ganitong ugat. Ang mga matatanda ay nagulat, kahit 1,000 taon na ang nakalipas, nang magkaisa ang 5 banal na sekta at gamitin ang lahat ng kanilang yaman, nabigo pa rin silang makalikha kahit isa man lamang ganitong uri ng espiritual na ugat. Nagtanong siya, Chunfeng, saan ka nag-aral sa Yuan Town? Sumagot si Chunfeng, nag-aral kami sa ilalim ng aming guro, si Ji Chen. Lahat ng masters ay nagkatinginan at nagsabi, kung gayon ang nakatatandang yon ay dapat na hindi ka panipani walang makapangyarihan, kung sa simpleng pag-aaral sa ilalim niya ay naging napakalakas ng mga batang ito, gaano na kaya siya katindi? Dati naming inakala na walang kwenta ang Yuan Town, at naisipan pa naming ilagay ito sa blacklist. Sino ang mag-aakalang isang napakalakas na master pala ang nakatira doon? Isang elder ang masayang nagsabi, dapat kong makilala ang nakakatakot na nilalang na ito, dagdag pa ng isa, kahit mamatay ako pagkakita sa kanya, wala akong pagsisisihan. Naisip ni Kia, naramdaman ko na napakalakas ng nakatatandang yon, pero pati ang mga banal na Panginoon ay nagsasabi nito, gaano na kaya siya talaga katindi? Si Elder Yanzon ay nagutos, dalhin ang mga batang ito pabalik sa sekta at hayaan silang magpahinga. Kayong lahat ay sumunod sa akin, pupunta tayo sa ating tugatog. Mamaya, sa tugatog, tiningnan ni Elder Yanzon si Kia at sinabi, makikita ko palang sa iyo, ang iyong enerhiya ay tumaas ng malaki, mukhang naging maayos ang iyong paglalakbay. Sumagot si Kia, Master, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Ako ay sumulong, naabot ko na ang 7th antas ng Yuan Sword Sutra. Nagulat si Yanzon, 7th antas, nakamit mo lang ang 5 antas noong 1 linggo, paano ka umasenso ng 2 antas ng ganito kabilis? Sinabi ni Kia, Master, hupo kayong masyadong magulat, hayaan ninyong ipaliwanag ko. Tumango si Yanzon, oo, hindi sinasadyang nakapasok ako sa isang lugar kung saan nakatira ang isang nakatatanda. Binigyan niya ako ng isang hindi kapanipani walang pintura, at yun ang tumulong sa akin na sumulong, naglalaman ito ng nakakatakot na sword intent. Sinabi ni Yanzon, ipakita mo nga, sa sandaling tumingin siya sa pintura, siya ay natulala, ano ang kapangyarihang ito? Hindi ko man lang ito masupil, ito ay ganap na kapangyarihan. Samantala, pabalik sa tindahan, si Ye Changqing ay naglalaro lang ng chess kasama ang prinsesa, si Miss Yan ay nakatitig kay Ye Changqing. Inis na sinabi ni Ye Changqing, Miss Yan, bakit po kayo nakatitig sa akin? Sumagot siya, natutuwa akong panuorin kayong maglaro ng chess, kaya patuloy akong nakatingin sa inyo, may problema ba? Naisip ni Ye Changqing, ano ba ito? Mula nang makita niya ang chess ko, naging tagahanga na niya ako, nakatitig siya sa akin at puro kabutihan ang ipinapakita. Kinaumagahan, binati siya ni Miss Yan, gising na kayo, sumagot si Ye Changqing. Mas maaga ka pang gumising kaysa sa akin, buong araw, siya ay naglinis at nagtrabaho. Sinabi ni Ye Changqing, hindi mo na kailangang gawin ang lahat ng ito. Sumagot siya, hindi ako pagod, kaya ako pang gumawa ng higit. Naisip ni Ye Changqing,
Ano bang problema sa babaeng ito? Demonyo ba siya na naghahanap ng masis silo? O baka gusto lang niya ang mga pintura ko at gusto niyang mabili ng mura? Iniabot ni Miss Yan sa kanya ang tubig. Ye Changqing, uminom po kayo ng tubig. Nag-isip si Ye Changqing nang may kumpiyansa. Naiintindihan ko na. Sobra lang talaga akong gwapo. Nahulog na siya sa akin. Hindi ako kayang labanan ng mga babae. Ano ang magagawa ko? Pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, Miss Yan, gusto mo bang maglibot-libot tayo? Lulutuan kita ng masarap na putahe ng baboy. Natutunan ko lang ito. Dumating sila sa palengke, lahat ay magalang na bumati kay Ye Changqing. Naisip ni Miss Yan, totoong kahanga-hanga ang nakatatanda, nirerespeto siya ng lahat. Pero hindi niya ipinapakita ang kanyang kapangyarihan, napakapayak ng kanyang pamumuhay. Sa isang gulayan, nagreklamo si Ye Changqing, isang pilak na barya ang singil mo sa akin para dito, hindi naman masyadong sariwa, ginto ba ang gulay ninyo? Sumagot ang tindero, kung sa tingin mo'y mahal, umalis ka na, huwag mong sayangin ang oras ko. Naisip ni Miss Yan, napakalakas niya, pero hindi niya ito ipinapakita. Pumunta sila sa isang tindahan ng karne, binati sila ng tindero, Ye Changqing, ano po ang gusto ninyo ngayon? Sinabi ni Ye Changqing, gusto ko ng tiyan ng baboy. Habang binabalot ito ng tindero, nakangiti niyang tanong, asawa ba ninyo ito? Maganda kayong dalawa. Sumagot si Ye Changqing, oo, salamat. Naguluhan si Miss Yan at naisip, ako ba ang tinutukoy niya? Mabilis na nilinaw ni Ye Changqing, nag-iisip ka ng labis, kaibigan lang siyang bumisita sa akin. Ngumisi ang tindero at sinabi, oh, kaibigan lang, pero sinabi sa akin ng kapitbahay ninyo na may mga ingay daw mula sa bahay ninyo, lalo na sa gabi, kaya, ano ang dapat naming isipin? Ye Changqing, anuman, kumain kayo ng mabuti at alagaan ninyo ang inyong katawan, huwag masyadong magpaod. Sinabi ni Ye Changqing ng hirap, Miss Yan, ang mga tao sa Yuan Town ay tuwiran magsalita. Sinasabi nila ang anumang pumapasok sa isip nila. Huwag po kayong mag-alala, alam kong taga-kabisera kayo at malamang ay babalik din kayo doon. Mahinahong sumagot si Miss Yan, okay lang, hindi ako nasaktan. Habang naglalakad sila, naisip ni Ye Changqing, taga-kabisera siya, samantalang ako ay isang ordinaryong tao na walang linang, mapanganib na kasama siya. Kapag nalaman ng pamilya niya, baka hiwain nila ako ng pira-piraso, dapat lumayo ako. Samantala, naisip ni Prinsesa Yan, napakasarap kasama ng nakatatanda, sana nga ay magkatotoo ang sinabi ng tindero. Sa sandaling yun, may ilang lalaking magagaspang ang anyo na lumitaw sa palengke, sumisigaw, umalis kayo. Sumangot ang isa sa kanila at sinabi, Boss, naamoy ko ang itim na emperador, nasa loob siya ng tindahang yun. Ang mga lalaking ito ay talagang mga haring demonyo, ngumisi ang isa, hindi tatakas ang sinungaling na itim na emperador ngayon, kahit isang haring demonyo siya. Tumakbo siya at nagtago sa isang tindahan, kung papatayin natin siya, gagantimpalaan tayo ng malaki ng pulang haring demonyo. Dagdag pa ng isa, sugatan na siya matapos atakihin ng maraming haring demonyo, hindi na nga niya maibalik ng maayos ang kanyang orihinal na anyo, ang pagpatay sa kanya ay magiging madali at napakakinabangan. Sinisipa nila ang pinto at sumugod sa loob ng tindahan, itim na emperador, lumabas ka, ngayon ay mamamatay ka, at hindi ka man lang makakakuha ng maayos na libing. Malamig na sumagot ng itim na emperador, mga hanggal kayo, malaking pagkakamali ang ginawa ninyo, wala sa inyo ang makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Tumawa ang mga haring demonyo, wala ka nga sa orihinal mong anyo, paano mo kami lalabanan, tigilan mo na ang pagpapanggap at sumuko ka. Sa sandaling yun, nagbago ang anyo ng itim na emperador sa kanyang tunay na anyo at sinabi, sumuko na ako sa pakikipaglaban at piniling mamuhay ng tahimik dito, pero pumunta kayo sa tahanan ng aking Panginoon, hindi ko yun papatawarin, isang bagay na lamang ang naghihintay sa inyo ngayon, kamatayan. Di nagtagal, narinig ang mga hiyaw mula sa loob ng tindahan habang sumiklab ang kaguluhan. Lumipat ang eksena, sinabi ng dakilang Elder Xiao, Changmin, ikaw ay isang alagad, at alam ng lahat na ikaw ang magiging susunod na banal na Panginoon. Sabihin mo sa akin, ano ang tingin mo sa biglaang paglakas ng kapangyarihan sa Yuan Town? Sumagot si Changming, sa aking palagay, ang dakilang master na tumulong sa kanila ay walang kinalaman sa atin. Maaaring siya ay isang ermitanyong eksperto na nagkataon lamang na nakilala ang mga Nagel inang tulad ni Kia at tinulungan sila, yun lamang. Tumugon si Elder Xiao, maaaring totoo yun, pero may isa pang posibilidad.
Paano kung ang taong yun ay isa sa ating mga ninuno na bumalik mula sa langit upang tayong pagpalain? Kung ganun ang kaso, ang ating banal na lupain ay lubos na uunlad. Sa sandaling yun, si Elder Yanzan ay pumasok ng puno ng sigla at nagsabi, "Banal na Panginoon, pakinggan ninyo ako." Nagulat sila, "Kaka-rating lang ninyo kasama ang inyong mga alagad, bakit kayo agad bumalik?" Napansin ni Elder Xiao at napabulalas, "Sandali, sumulong ka ba? 2,000 taon ka nang natigil sa antas na ito at ngayon ay sa wakas ay umusad ka na." Sinabi ni Yanjun, "Oo, ang dahilan kung bakit ako sumulong ay ang pinturang ito, tignan ninyo." Sa unang tingin, sinabi niya, "Isa lamang itong pintura, ano ang espesyal dito?" Pero habang pinagmasdan niya ito ng mabuti, nagbago ang kanyang ekspresyon, hindi ito basta pintura lamang, ito ay isang buong mundo. Ang enerhiya sa loob ay napakalakas, hindi ka pani-pani walang matindi. Biglang, may malakas na sword intent na sumabog mula sa pintura at nagsimulang atakihin ang lahat. Sumigaw si Kia, "Banal na Panginoon, selyuhan ninyo ito agad, kung hindi, lahat ay mamamatay." Agad na sinelyuhan ni Elder Xiao ang pintura. Ang mahiwagang espiritual na mga espada ay pansamantalang pumalibot sa kanila, pagkatapos ay dahan-daang naglaho. Sinabi ni Elder Xiao, "Yanjun, saan mo nakuha ang pinturang ito? Ito ay regalo mula sa langit." Ang mga salitang nakasulat dito ay naglalaman ng napakataas na antas ng kaalaman, isang bagay na kahit ako ay hindi maintindihan. Sumagot si Yanjun, "Hindi ko rin alam, dinala ito ni Kia." Sinabi ni Kia, "Banal na Panginoon, isang nakatatanda mula sa Yuan Town ang nagbigay nito sa akin, ang parehong taong nagpangalan sa lahat ng mga batang yun, siya ay napakabait. Sinabi pa niya sa akin na kung sakaling makaharap ko ang anumang problema, maaari akong lumapit sa kanya para sa patnubay, aalagaan niya raw ako palagi." Sinabi ni Changming nang may pagkabigla, "Bakit naman ganoon na lamang ang pagpapabor sa iyo ng napakalakas na master na yun?" Sumagot si Kia, "Totoo ang sinasabi ko, kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong tanungin si Yuki, kasama ko siya noon." Sa sandaling yun, nagsimulang tumawa ang banal na Panginoon. Naguluhan ang lahat, bakit tumatawa ang banal na Panginoon? Sinabi ni Elder Xiao, "Tinanggap natin ang pagpapala ng nakatatandang yun, pinangalanan niya ang maraming bata, ibinigay sa iyo ang pinturang ito, at pinahintulutan ka pang humingi ng kanyang patnubay anumang oras. Naiintindihan ninyo ba kung ano ang ibig sabihin ng pangakong yun?" Sumagot si Kia, "Hindi ko po alam, pakipaliwanag po." Sinabi ni Elder Xiao, "Ang taong nakilala mo ay malamang na ating ninuno na bumalik mula sa langit, ang katotohanang sinabi niyang lumapit ka sa kanya anumang oras ay nangangahulugang plano niyang manatili sa Yuan Town ng mahabang panahon. Ito ay napakalaking pagkakataon para sa ating Taishan Holy Land." Pagkatapos, itinulong niya si Kia at sinabi, "Labis akong nalulugod sa iyo. Mula ngayon, itinatalaga kita bilang santa ng ating sekta, ang iyong katayuan ay kapantay na ni Changming, sa hinaharap, maaari ka pang maging banal na Panginoon." Punong-puno ng luha si Kia at sinabi, "Salamat, Master." Samantala, si Changming ay nakatayong nagulat at nag-iisip, ano ang nangyari? Di nagtagal, kumalat ang balita sa buong sekta na si Kia ay naging santa at posibleng magiging banal na Panginoon sa hinaharap. Lahat ay nagsimulang magbulungan. Ano na ang mangyayari kay Changming ngayon? Mula pagkabata, siya ang nakatakdang maging banal na Panginoon. Ngayon, nagbago ang lahat. Nagtanong si Yuki, "Senior Sister Kia, totoo ba? Aagawin mo ba ang pwesto ni Changming?" Sumagot si Kia, "Hindi yun totoo. Ang master ay gumawa lang ng pangako sa akin, at saka, para maging banal na Panginoon, kailangan ng dobleng espiritual na ugat, at ako ay iisa lang, wala naman talaga akong tunay na tsansa." Sinabi ni Yuki, "Kung gayon, ang tindero na nakilala natin, talaga bang napakalakas niya?" Tumango si Kia, "Oo, siya ay isang hindi kapani-pani walang makapangyarihang master, dahil lang sa pangako niya, nabigyan ako ng posisyong ito, may isip ninyo kung gaano siya kalakas." Lumipat ang eksena, si Changming ay mukhang nababagabag at sinabi, "Bakit ginawa ito ng master?" Lumapit sa kanya ang isang batang babae at sinabi, "Senior brother, huwag kang mag-alala, si Kia ay may iisang espiritual na ugat lamang, samantalang ang banal na Panginoon ay dapat may doble, sa huli, ikaw pa rin ang magiging banal na Panginoon." Binigyan lang siya ng posisyong yun dahil sa pangako ng makapangyarihang master na yun. Sinabi ni Changming, "Tama ka, lahat ng nangyayari ay dahil sa master na yun. Alam ko na ang kailangan kong gawin ngayon,
pupuntahan ko siya ng personal, kung bibigyan din niya ako ng pangako, magiging ligtas ang aking magiging kinabukasan. Dala-dala yun, agad siyang umalis gamit ang kanyang kakayahan, paparating na ako, Master, pakilakasan mo rin ako. Samantala, magkasama sina Ye Changqing at Prinsesa Yan, nagtanong si Ye Changqing, Miss Yan, hindi ninyo pa rin ipinapaliwanag kung bakit kayo natutulog sa aking kama noong araw na yon. Sumagot si Miss Yan, hindi ko rin alam. Habang natutulog ako, nakaramdam ako ng Katie sa aking katawan. Pagmulat ko ng aking mga mata, hinahawakan ninyo ako, at naalala ninyo ang nangyari pagkatapos noon. Sinabi ni Ye Changqing nang nahihiya, huwag po kayong magsalita ng ganyang walang katotohanan, wala akong ginagawa. Sa sandaling yun, hinawakan ni Miss Yan ang kanyang kamay at sinabi, alam kong ang mga taong katulad ninyo ay hindi interesado sa mga bagay na ganyan, pero ang pagkikita natin ay dapat na tadhana. Naisip ni Ye Changqing sa kanyang sarili, nagkakamali kayo, sobra akong interesado sa mga bagay na yun, bakit naman hindi? Pagkatapos ay buntong hininga siya sa loob. Nakakabigo ito, wala akong anumang linang, pero isang babae ang halos nagbibigay sa akin ng pagkakataon, pero siya ay kabilang sa makapangyarihang pamilya, wala akong magawa, sawa na ako. Kakaraon lamang, may napansin si Ye Changqing na nakatayo sa labas ng kanyang tindahan. Sino yun? Ito si Changming na nakatayo sa labas ng kinakabahan, bulong niya. Ano ang yung mga nakita ko sa loob? Bakit ang daming demonic king levels doon? Isang flashback ang nagpapakita ng unang pumasok si Changming sa lungsod. Naisip niya, ang lugar na ito ay dating mahina, pero ngayon ang espiritual na enerhiya dito ay tumaas ng labis. Di nagtagal, dumating siya sa harap ng tindahan ni Ye Changqing at sinabi, dito nagmumula ang pinakamalakas na enerhiya. Tumingin siya sa karatula ng tindahan at nakaramdam ng napakalakas na presyon, hindi ko alam kung bakit, pero parang isang malakas na puwersa ang handang sumalakay sa akin. Ang espiritual na enerhiya ay nagsimulang umikot sa kanyang paligid at naisip niya, hindi ko pa nasasanay ang ganitong mga pamamaraan, pero nararamdaman ko pa rin ang kapangyarihang ito. Tiyak na sumulong si Junior Sister Kia dito, tama ang napuntahan ko. Magalang siyang bumati, ang pangalan ko ay Li Changming, ako ang banal na anak ng Yuanjian Holy Land, naparito ako upang makita ang ninuno. Ngunit, walang tumugon, naisip niya, baka wala rito ang master, hindi ako dapat pumasok ng walang pahintulot, pero hayaan ninyong sumilip ako. Sa sandaling humakbang siya papasok, may nakita siyang nakakagimbal. Pinatay ng itim na emperador ang ilang haring demonyo at nakatingin ng mabangis, naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Takot na takot, si Changming ay umurong at nadapa, saka sinabi, iyon ay isang emperador ng demonyo, paanong may ganitong nilalang sa isang maliit na bayan, mamamatay na ako. Kakaraon lamang, pumasok si Ye Changqing at wika ng casual, hey, binata, bakit ka mukhang natatakot? Nerbiyos na sumagot si Changming, may halimaw sa loob ng bahay na yan. Itinama siya ni Ye Changqing, hindi yan bahay, tindahan yan, at anong halimaw ang sinasabi mo? Nagtanong si Changming, sa inyo ba ang tindahang ito? Tumango si Ye Changqing, oo, ako ang may-ari ng grocery store na ito, halika, pumasok tayo at tingnan kung ano ang nangyayari. Sinubukan siyang pigilan ni Changming, huwag kayong pumasok, delikado. Pero pumasok pa rin si Ye Changqing, mabilis niyang iniikot ang kanyang paningin, at nakita ang mga bangkay ng baboy sa sahig, wika niya ng casual, ay ganun ba, Prinsesa Yan, hawakan ninyo ito sandali, kailangan kong asikasuhin ang isang bagay. Pagkatapos ay lumingon siya kay Changming at sinabi, nagkakamali ka, ang tindahan namin ay minsang nagtitinda ng baboy ramo, gusto mong bumili? Nang marinig ito, natulala si Changming habang bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagkalito.